GMA Stock, tuloy ang arangkada. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Thursday edition. Yang GMA na stock na yan, medyo pet malu. Napakagaling, napakaganda ng arangkada, tuloy-tuloy. Walang ayaw magpaawat, 24 oras, nakatutok. So tutukan natin yan kasama yung LC, Dito, MM, and ASEN. Let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho dito sa chaos, yung mga pains and gains sa isang bull and bear cycle ay kinukwento natin dito, tambay style lang. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan, huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung Sana All sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday, bukod dito sa pinapanood niyo po ngayon ay meron tayong live tambayan. Doon po pwede nyong pasilip yung mga stocks na minamanok ninyo. Pwede rin ho kayong magtanong kung may gusto kayong itanong na related sa stock market. Kung kakasimula pa lang ho ng journey nyo dito sa stock market or medyo matagal na kayo at medyo nalilito pa rin kayo, meron tayong ginawang starter kit. Yung link po nasa dulo ng video na to. Kaya kailangan tapusin nyo po para makita ninyo yung starter kit. Pagkatapos ito, panoorin yung starter kit, pati yung commercial. Pwede nyo rin panoorin. Yan Team Replay Bombers, Team Autolike, and Team No Skip Ads. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa Team Patreonatics natin, solid na solid yan. Yan, maraming salamat po sa suporta nyo dito sa ating tambayan. Ipapasok natin yung market natin today. Down tayo ng konti lang naman, 26 points mga titos and titas or 0.39%. Ang ating sectors mostly in red except for industrial and services sector na green po. Value turnover natin sakalam. Malaki to, ay almost 7 billion ang value turnover po natin. Pag sinama mo nga yung block sale, 7.4 billion ang aabutin ng value turnover natin. Ang gainers natin, 97, 118 po ang ating losers. Ang mga foreigns, ano ginawa? Nagbenta po sila pero konti lang ang binenta. 1.4 million worth of shares lang ang binenta po ng mga foreigns. No? Hindi masyadong significant yan. Baka may iba lang na nag-take profit. So, ano tayo bukas? Friday. Nag-take profit na ba ngayon yan? At para bukas, maganda ang closing natin. Hindi tayo magre-red. Magkakaalaman tayo bukas. Siyempre. Pasok muna natin yung mga tabalids po natin, mga titos and titas. Unahin natin sa Inquirer.net. UK think tank. Unexpected trade, manufacturing gains averted double dip Q2 recession. Manila, Philippines. The Philippines unexpected improvement in external trade, manufacturing and net sales performance last April despite a new round of lockdowns could lead to a bigger output in the second quarter of 2021 and avert a double-dip recession according to UK think tank on Thursday. The Philippine economy looks miraculously yun yung keyword no? Yun yung operative word, miraculously, to have survived the second wave of COVID-19 without any major scars. Good news to. Sabi yan ni Tito Michael Chanco, isang senior Asia economist ng Pantheon Macroeconomics. Yung mga previous tabalits natin, isa po na nabanggit yan, yung double dip recession. Diba? So ngayon ay nakaligtas tayo doon. Kaya nga sabi ba, walang himala. Pero ito ay parang himala ang nangyari, no, mga titos and titas. So siguro it just goes to show how strong yung manufacturing sector natin, no, despite the lockdowns ay maganda ang performance po nila. Good news yan. Next balita galing sa Business World. BSP's Tito Ben Jokno backs legislated path to economic liberalization. The opening of the economy to foreign investments will be more easily accomplished via legislation
rather than the government's preferred method of constitutional change. O yan yung economic chacha. Ay sabi ni Tito Ben Jokno, the first best option is for Congress to relax. Aba, hindi, relax. Kala ko mag-relax yung Congress eh. Relax the restrictive provisions in the 1987 Constitution. Given the political economy, I'm thinking of opening up the economy, education, media ownership restrictions, etc. Sabi ni Tito Ben Jokno, this does not appear to be feasible less than a year before the next election. Yan sabi ni Tito Ben, no, kung doon pa natin dadalihin sa chacha yan, mukhang bumalabs na, no? Kaya sabi niya, I think what is feasible are some bills pending in Congress, Public Service Act, Foreign Investment Act, Retail Trade Reform Act. Ano pa nga bang mga act yan? Meron pala mga pending na mga bills na ganyan sa Congress, no? So, sana mas maging realistic lang yung ating mga congressmen, no? Na instead of cha-cha-cha, ay mukha naman syempre mag-i-election na, baka hindi na talaga aabot yung economic cha-cha-cha. Baka maganda itong suggestment, pwedeng i-consider po nila itong suggestment ni Tito Ben Jokno ng BSP. Good news din yan pagka natuloy ho yung mga bills na yan, kahit papano, kahit hindi economic cha-cha-cha ang mangyayari sa atin, kahit papano yung foreign investment dadami. Next, balita, last na po ito. Crypto finally has a reason to exist. Galing po ito sa Business World, ha. Ito, I have news from the world of cryptocurrency. After many years of doubt and uncertainty, a killer app has finally been found. That's why crypto prices, in spite of numerous plunges, have remained much higher than many skeptics expected. The core use case of crypto is called DeFi. Ano nga ba yan, DeFi? A recently coined abbreviation for decentralized finance. DeFi doesn't have a formal definition, but it typically includes the use of the blockchain to borrow and lend using auction market to trade in unconventional derivatives, to trade one set of crypto assets against another, and for unusual form of insurance. The profit opportunities arise in part because the blockchain eliminates the need for traditional financial intermediaries with their fees and associated regulation. Ito ang example, mga titos and titas, no? Yung decentralized finance, para ho doon sa mga hindi pa nakakaalam, nasa mundo ho ng crypto ito, no? Wala nang third party, diretso na. Ito po ang example. Say you have some money to invest, but government bonds are too low, and you already have plenty invested in public traded stocks. You might allocate some of your portfolio to the loan auction market built on Ethereum. Isa ho yan sa nangungunang blockchain technology, no? In essence, tossing some crypto into the market and seeing at what price it will be lent out. You could end up with yields of 6% or more, though some of these opportunities are very risky. So tama po yun, very risky rin ito, pero may mga high rewards, no, mga titos at titas, as long as inaaral. Parang ito na yung panibago eh. I think this will disrupt yung traditional finance, no, in the near future. Give it 5-10 years from now, mga titos and titas, no. Tingin natin, this will disrupt yung traditional finance kasi nga ito, they can give higher yields eh. Meron tayong mga ilang nakikita sa crypto space can give 25% per annum, no? Ang reward niyan mga coins, mga tokens din, no, mga projects. So, medyo parang komplikado, parang lang, no? Pero once na nandoon na ho kayo sa space ng cryptocurrency, maiintindi kasi nakapag-stocks na kayo eh. Nandito na kayo sa space ng stock market. Once na pumasok kayo sa space ng cryptocurrency, hindi na masyado mahihirapan. Medyo merong correlation kahit papano at may ito-tweak lang tayo ng konti. So, ito, aabangan ho ito itong decentralized finance, no, na madalas nyong maririnig ho ito pagka nandiyan kayo sa crypto space. Kung gusto nyo pong matuto pa about cryptocurrency, meron tayong isa pang channel, yung Tito Vlogs Crypto Channel.
Ay, saan ba? Ayan, yan po yung link. No? Pagkatapos po nitong video, pwede nyo rin puntahan yan. May mga starter kit din ho tayo. Nagla-live din tayo tuwing umaga dyan. Ha? So, maganda, mas maaga simulan ng aralin. Yan po, itong cryptocurrency. Yan na po ang ating mga tabalits. Ipasok na natin yung chart. Unahin natin. PSE. Nag-cross na yung yellow sa green. Tumawid na tayo. So, nasa na yung yellow natin? Nasa 6.7. Hindi pa rin natin tinatouch yan. Ito po yung sinasabi natin. Magko-consolidate ba tayo ulit ng ito? Nakaraan, 3 araw nung una. After a long green candle, nag-consolidate ng 3 days. And then followed by a long green, nag-consolidate ng 4 days. And then followed by a long green, 5 days. Kaya magiging consolidation natin. Magkakaalaman, mga titos and titas, ha? So, yung resistance natin sa area na to, yung 6,945, nandun pa rin, ginagalang pa rin po yan. Titignan natin kung mapipinahan. Nag-high na ba tayo kanina dyan? 6,925, no? So, almost yung area na yan, nakaka-encounter tayo ng some resistance. Just in case natagusin po yan, ang next resistance natin will probably be here in this area. 7,1. 7,000, 7,1 area, and then ultimately yung recent high natin, ito pong 7,400. So lahat po ng area na yan, may mga resistances yan. Ha? Ang magiging support natin is still itong EMA13 natin, mga titos and titas. So alam nyo naman, kung lagi kayo nakatambay dito na itong si index natin ay may ugali talaga, no? Na tumatakbo ng 20+% yan from bottom pagka nagraran, no? Ayun, nakatulad nito, 25% in 84 days, so almost 3 months from its bottom. So kung gagayahin natin yan, no, almost 3 months, nakakailang araw na ba tayo ngayon? Ngayon po ay nakaka 16 days pa lang tayo at ilang percent ito? 12 or almost 13% pa lang. So may room pa for uptrend. Pero baka it may take time kung ito po yung gagayahin. Kung ito naman, ito mabilis lang eh. Pero syempre, kung ako naman sa inyo, ayoko naman ng ganito kabilis, di ba? 21 days naman to. This is 20%, 21 days. Mukhang ito yung mas kamukha eh, no? Kasi galing ng downtrend, tapos inakyat tayo eh. Parang mas yan yung kamukha. Galing ka ng baba, tapos inakyat, no? So ito, galing ng baba, inakyat din. So, in case nagagayahin yan, yung 23-25%, saan tayo pupulutin? Pwedeng i-break yata yan. 7,700 area, somewhere here. O, yun. Acceptable pa rin yan, tingin ko. Doon sa pre-pandemic level natin, posible pa rin to, just in case kukumpletuhin yan. Pero, you have to take note, ilan yon? Almost 90 days, no? Ngayon po, ay nakaka 16 days pa lang tayo. Maganda rin yan kasi baka mag-happy tayo. Pagka nangyari yan, katulad po nito, no? Simula October hanggang January, happy. Ang napakaraming nagliparan nito eh. No? So, silipin na natin yung mga gustong lumipad. Unahin na natin yung LC. Ito pong LC, pakita ko sa inyo yung trend line. Medyo ito, long shot na trend line to, no? Mahaba ho yung pinanggalingan eh. Teka muna, mas nahuli natin to sa weekly ah. Ayun. Kung sa weekly chart natin dudugtong tong linya na to, abay may malinaw tayong trend line. Yun lang masasabi ni Tito. No? May malinaw tayong uptrend simula po nung March last year hanggang ngayon. No? Simula nung bottom natin ng March hanggang ngayon po ay up itong 200% na pala inakyat nito. Simula po nung bottom nung March, ha, mga titos and titas. MACD sa weekly. Tignan nyo po ito tomorrow. Magkakaalaman. Mukhang ayaw namang iyuko eh. Mukhang ikikis lang. Mukhang kakambyuhin na tong MACD na to. Mukhang ganun ang gustong gawin. Sa daily natin, actually, pagka sa daily chart mo to tinignan, pwede mo ring i-consider yung consolidation dyan sa area po na to. Nakakita tayo ng support dyan sa 15 area eh, no? So, pwede mo ring i-consider yung 15 to 18 area na consolidation kung sa daily mo siya titignan, ano? So,
simula po nung August. Pero kung medyo magsusum out ka, makikita mo talaga na meron siyang uptrend. Yan. So yun ang ibang sa ibang perspective, no. Kung 18 yan, 18, let's say yan yung we're trying to break this area, pwede rin mauntog tayo diyan. Tapos baka nga dito tayo nagko-consolidate, 'di ba? Untog ka diyan sa 18 and then probably baba ka na naman dito. Higher low ang gagawin mo, so 14. Last time kasi nasa 12 oh. Lalim din pala nung binalikan nito, 13, 12 area. So pwedeng maging ganyan-ganyan kasi yan. And then eventually pwede mag-breakout do sa 18. Depende kung kailan, no? Pwedeng hindi dyan sa dulo, pwedeng ito i-breakout na yan dito, pwedeng ito mag-breakout dyan. So you have to observe it. MACD natin sa daily, pakambyo na naman tayo, katagusin kaya natin yung 0. Last time minanilang yung 0, dinire-diretso, no? So ito po yon. Yan yung area na yon, ano? So posible rin pala yan. Parang halos parehas eh. Ilang percent din yan. Tapos nag-correct din eh. Nag-consolidate sandali. No? Ilang percent ito? Ito po ay 40% din. Ano? From the bottom. Ito, ginawa niya rin. No? From this bottom, 56% naman. So, every time palang tinatawid niya yun. Ha? Mataas-taas ang inaakyat ko. So, kung uulitin niya, mga 40%, pwedeng ito 20 or higher kung sakasakali. Then expect another pullback dito sa trend line po na ginawa natin na to. Kung tama yung drawing natin. Pero syempre, gusto nating ipalalaba bago natin ituloy yung auto like, no? Yan. At saka ito pong ating programa, mga titos and titas, ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po. This is not a financial advice. Next na sisilipin natin is yung dito. Ano ang lagay? Nasa konso ka pa rin ba? Oo. Ayun, nasa konso pa rin si dito. 9:57 tayo nag-close. So we are consolidating between the blue MA and yung trend line natin, yung support natin na 952 area. So, nandyan siya. Pati, sagad na natin dito sa red. 935. Posible rin yan. Ang MACD natin sa daily, hindi, na-touch yung 0 pero parang nahihiyang iakyat. Yun po yung itsura. Tingnan nyo po pagka isusum out nyo, no? So, parang nahihiyang iakyat. So, sabi natin, just in case na hindi matuloy yan, because below 0 pa, so, ang best case, no? Best case scenario, meaning, ito na yung mai-expect mo. You're not expecting something else na mas maganda rito. The best case scenario is consolidation kung hindi tumuloy umakyat yan. That's the best case, no? So, kung ano naman yung hindi best case, pwedeng bumagsak at saluhin itong pink line natin nasa 893 area. Yan po ang dito, yung M&M's. Maganda na ba takbo ni M&M's? Umakyat, hindi pa rin tayo umaakyat sa ating pink line. Pinipinahan pa rin po natin. Yung MACD natin, mas iba yung itsura ng MACD nito kumpara dun kay dito. Bakit po? Kasi yung MACD niya, hindi nakayuko, hindi na-touch yung, ang pagkakaparehas nila, hindi sila dumikit sa 0, pero ito nakatungo pa rin paakyat. Si dito kasi, si dito ay nakagano na eh. So, ibig sabihin, ang bias mo kung kay dito, medyo payuko na, medyo parang ganito na itsura nung kay dito eh. Ito kasi paakyat pa. But we'll never know kung ano yung gagawin yan in the coming days, no? Dalawa lang naman po yan. Kung gagayahin niya yung kamukha kay dito na hindi niya tutuluyan yan, best case scenario again is a consolidation probably between dito sa area na yan, yung blue and red, 444 and 487, 485 area. But once na mag-decide si M&M's na tawirin po yan 0, ang isa sa best case scenario mo naman ngayon, hindi best case, good case scenario mo is ma-break mo tong kulay pink. Ako kasi pagka na-break itong kulay pink, nag-trade lang tayo above dito, medyo ayos na eh, diba? So pwede mo nang parang ano ba to? Head and shoulder pa nga yata to parang kaya head and shoulder to. Baka head and shoulder tignan natin in the coming days ano gagawin ng MACD. Tignan ko lang sa weekly nga ito.
Sa weekly niya, medyo nakaminor na pero matatagalan. Yung itsura ho ng MACD sa weekly, mga titos and titas, hindi natin ini-expect na mabibiyak kaagad. Pero ang maganda, sabi nga natin last week, no, nakaminor na to Pero mukhang medyo matatagalan pa yung konso ni M&M's. Base po sa weekly MACD. Last na po ito, ASEN. Baka makakalimutan na naman. Yung auto-like, wag ding kalimutan. Si ASEN po, sa daily lang tayo tumingin. Daily chart ni ASEN. Binalik yata tayo no? Parang, teka lang. Bakit nawala yung guhit ko rito? Dali po binalik tayo doon sa 780 area natin. Wala yung guhit ni Tito. So ito pong 670 tsaka 780 area nandun pa rin hindi pa rin kinaya yung nag-close tayo 780 Ito pong area na yan 780, 785 area. Yan yung kailangang i-break at mag-close above dyan. So, hindi pa rin tayo, never pa rin nangyari, Yan yung sinasabi nga natin kasi pwede mga fake out yung umaakyat, diba? Kasi ginawa niya May ugali siyang ganon. May ugali siyang namemeke. So, just in case po na hindi yan tumuloy, MACD mo, hindi rin po itutuloy mag-cross, babaga lang ng konti. Ano mangyayari sa MACD pag hindi yan tumuloy? So, magiging parang hindi, ganito. Pwede mangyari sa MACD. Kasi ito naka-momentum na paakyat no? So, kung ito po, MACD natin is naka-momentum paakyat, pag mag-cross ito sa red, mag-cross yan, walang magagawa ito. Talagang mapipilitang i-break ito kasi naka-formang ganyan Ngayon, yuyuko itong blue, okay, pwedeng hindi yan tumuloy, gumanyan yung blue, kung ito pong si ASEN ay magko-correct pababa. Pero kung i-maintain ni ASEN itong momentum niya na paakyat na ganyan, magko-cross po ito. Okay? So, kailangan tignan ninyo, bantayan nyo. In the coming days, probably mga 3 days, 2 to 3 days to, malalaman nyo naman kung aakyat. Kasi, kung hindi aakyat, bababa na po ito. Pabalik ito dun sa near 7 area. Kung saan nandun naman po yung talagang trading range niya. Okay, yun na. Paano, mga titos and titas? Maraming salamat po sa panonood ulit nitong ating video. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits po tayo, Kasbu. Oy, yung andyan, yan, starter kit. Bye!